Mas malaking volume ng ulan ang nakikita ng Weather Bureau Pag-asa ngayong panahon ng La Nina bukod pa sa 14 na bagyong pinangangambahang papasok bago matapos ang taon. Kaya sa Quezon City, planong magtayo ng water detention facility para maiwasan na ang palagiang problema sa baha. May balitang A to Z si Ace Cruz. Wala pang ilang oras na bubuhos ang ulan, baha na hanggang tuhod ang ilang lugar sa Quezon City nitong mga nagdaang araw. Perwisyo rin ito sa mga motorista. Mas malalanong na nalasa ang Super Typhoon Karina. Kaya para masolusyonan na ang palagiang problema ng baha, plano ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na magtayo ng water detention basin. Mag-iipon ng flood water temporarily para ma-avoid yung pag-overflow ng water at magbaha. And then pag huminto na yung baha, slowly na namin siyang ile-let go para pumunta na sa river and sa creeks. Target itong simulan sa Barangay Loyola Heights ngayong Disyembre at isusunod ang ilang pang flood-prone na mga barangay gaya ng Masambong, Bahay Toro, Santo Cristo at iba pa. Definitely, almost more than half 50% or more ang makakatulong ito kasi yung overflow ng baha is malilesen niya or as much as possible matatanggal niya kasi nga ika-catch niya yung flood waters. Sa monitoring ng Pag-asa, asahan nila ang mas malaking volume ng ulan ngayong papasok ang La Nina. Kung may La Nina, papadamihin niya yung ulan. So extreme condition, maaring mas malaki yung probability na mangyari yung mga extreme event. Ibig sabihin, malalakas kung inaasahan natin yung flooding ay mangyayari. Nauna nang sinabi ng Weather Bureau na aabot pa sa 14 na bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaugnay nito, iminungkahi ng Department of Health sa local government units ang pagbabawal sa paglangoy tuwing may baha. Welcome naman ito sa MMDA. We agree with DOH na ito ay isang health and safety concern na mas maganda kung pagbabawalan natin yung mga naliligo sa baha. Sa isyu naman ng tulong sa mga maapektuhan ng mga paparating pang sakuna, tiniyak ng DSWD na may standby funds pa para sa emergency relief operations. So nasa mahigit 356 million pesos na po yung ating standby funds at sa kasalukuyan inihahanda na natin lahat ng mga requirements para sa next request for replenishment natin sa DBM para talaga matiyak na masustain natin yung pamamahagi ng tulong. Ayon sa DSWD, patuloy ang ugnayan nito sa private sector para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng relief goods sa oras ng kalamidad. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.